Matapos nga po ang desisyon ni LeBron James na pumunta sa Philadelphia 76ers, isa si DeMar DeRozan sa mga pangalan na naiugnay sa Golden State Warriors. May inilabas nga pong balita ngayon na inofera na nga ng front office ng Golden State ang kampo ni DeRozan ng isang mid-level exception at di kay veteran minimum. Para nga sa inyong kaalaman, sa kabila ng ginawang move ng Warriors, may access pa rin sila sa mid-level na humigit kumulang $15 million depende sa salary cap situation. Pero hindi lang naman pera ang habol nito. Mahalaga ang magiging role niya sa lineup at rotation. Posibleng gamitin siya bilang secondary scorer at shot creator para kay Stephen Curry. Kapag nasa bench si Curry, maaaring si DeRozan ang maging pangunahing option sa opensa at siyang hahawak ng bola. At kahit man 36 years old na ito, kaya niyang mag-produce ng opensa at mag-average ng almost 18 to 20 points per game. At magiging challenge lamang sa kanya kung magiging fit ito sa sistema na ginagamit ni Coach Steve Kerr. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan, naging usap-usapan nitong mga nagdaang linggo ang posibilidad na muling pagkuha at pagpapabalik ng Philadelphia 76ers sa kanilang dating first overall pick na si Ben Simmons matapos niyang ipahayaga na bukas siya sa posibilidad na bumalik sa liga. May ilang balita na nagsabing interesado ang Philadelphia sa isang reunion, lalo na ngayong naghahanap sila ng dagdag player sa roster. Pero ang pinakabagong development sa balitang ito, mukhang hindi yan matutuloy pa. Ayon sa isang insider, mismo nga general manager na ng Philadelphia na si Mike Gance ang nagsabi wala nga silang balak kunin muli si Ben Simmons. Meron nga silang malaking problema ngayon sa salary cap since nasa humigit kumulang $1.8 million na lamang sila bago ang first apron na hard cap. Kaya hindi nila basta-bastang maidadagdag si Simmons gamit ang veteran minimum. Isa pa, masyado rin naman silang nagdududa at nagdadalawang isip sa kalagayan at kalusugan ni Ben Simmons dahil sa history ng malalang injury nito sa kanyang likod. Kaya hindi sila magsasakripisyo ng isang bakanting pwesto para lamang makuha si Ben Simmons. Sa kabilang banda, matapos ang malaking pagbabago sa karera ni Giannis Antetokounmpo sa paglipat nito sa Miami, mas lalo nga pong tumaas ang confidence nito. Sinabi niya sa interview, hindi daw siya pumunta sa Miami para makipaglaro. Pumunta siya dito para magkampiyon. Bukod dyan, matapang nitong sinabi sa publiko, gusto niya nga siya mismo ang maging hari ng Eastern Conference sa darating na bagong season. Pero mga idol, aminin man natin sa hindi magiging madali ang kanyang gusto. Nariyan ang defending champ na New York Knicks, ang Cleveland Cavaliers at ang super team na Philadelphia 76ers kung saan pinangungunahan sila dito ng pagbabalik ng dating hari ng East na si LeBron James. Kaya magiging interesting kung paano haharapin ni Giannis ang pinakamalalakas na contender sa East. Pero sa kabila niyan, sinabi rin naman ni Giannis gusto niya ang daladalang pressure ng team dahil naniniwala ito doon siya mas lalong gumagaling. Kung makakabalik siya sa kanyang MVP form at magiging healthy buong season, hindi malabong matupad ang kanyang mga sinabi na maging bagong hari ng Eastern Conference.